Okay ka lang ba? Siyempre naman. Lalo na ngayon pumayag ka na magpakasal kay Gerald. Hindi mo talaga matiis yung FF mo eh, no? But parang emergency yata at kailangan mo kumakausap. I would like you to meet my new boyfriend. Boyfriend? Pasado na kayo sa initial screening. O basta ang next yan sa Amerika na kaya kailangan galingin yung aktingan ninyo, ha? Say welcome, America! Hello, America! How long is your vacation? Mommy's staying for good. Huwag mo sasabihin sa akin na mag-TNT ka. That's not good. He's staying for good because may balak na kami magpakasal. I, Gerald Medina, take you Gina Marie Rodriguez as my wife. In this moment, before these witnesses, I promise to love you and care for you all of our days. I accept you with all your faults and strengths, even as I offer myself with all my faults and strengths. I now pronounce you husband and wife. Oh, as they say in the Philippines, mabuhay ang bagong kasal. Toast! Buhay ang bagong kasal? Toast to the Ang newlyweds. ikakasal, actually. Oo nga. So, Gerald, kailan natin makikilala ang mga parents mo? Naku po, pag nakaipon po ako, papupuntahin ko po dito yung nanay ko para formal niyo pong makilala. Alam mo, Gerald, miski matagal na kami dito sa Amerika, I still believe in the Filipino value. So, kayong dalawa, masyado kayo nagmamadaling magpakasal, nakalimutan mong mamanhikan. Dad, Gusto ko lang malaman, siyempre, magpapakasal ka rito. Kasal ka na rito ngayon. Hanggang ngayon, di pa namin nakikilala yung magiging bagong magulang mo. Siyempre, one day, tatawagin mo rin silang dad, mom, tatay, nay, whatever. May problema ba? Hindi ka ba close sa mga magulang mo? Patay na po yung tatay ko eh. Oh, I'm sorry to hear that. Pasensya na po kayo. Hindi ko po napakilala ng formal sa inyo yung nanay ko. And Dad, I've met his mom. His mom nagbebenta ng barbecue and tusok-tusok sa gabi. And in the morning, may pwesto siya sa palengke. uy, Aling Nora, mukhang masarap yan, ah. Lexi, kumusta si Gerald? Kakatapos lang po ng kasal nila. Bakit hindi niyo tawagan? Saka ko na siya kakausapin. A very hard-working woman like me. I like her already. Kaya Dad, matagal ko na pong kilala ang husband ko. If you're looking for red flags, wala po kayong makikita. He was raised by a single mom. I mean, they weren't as privileged as us, pero maayos siya pinalaki ng nanay niya. Nothing wrong with that. That's fine. Aling Nora, masama pa rin ba yung loob ninyo? Wala naman ako magagawa. Pero siguradong walang magulang ang gusto manloko ang anak na para lang sa Amerika. Pumayag naman po si Gina, kaya walang kaso yun. Eh, niloloko nilang sistema. Pati mga magulang ni Gina. Kung buhay pa ang asawa ko, hindi papayag yun na malagay sa ganyang sitwasyon si Gerald. Magagabayan niya bilang ama ang aming anak para makapagdesisyon ng tama. Gerald, ano ba ang trabaho mo? Sa ngayon po, wala pa po eh. Maghanap po muna ako ng under the table na cash jobs. Para po habang hinahantay ko po yung permit, meron po kahit pa paano pumasok na income. Oh, baka we can offer him a job kasi meron kaming vacancy sa supermarket. Doon sa supply section namin.
Baka naman pwede natin siyang ipasok, Han. Ano ba? I mean, wala namang problema sa trabaho. Ang problema doon, wala siyang permit, bawal yun. No. Sooner or later, magkakaroon din man siya ng permit. Eh, might as well siguro tulungan na natin itong ating son-in-law. Dahil kailangan niyang magtrabaho para sa ating anak, right? Maraming salamat po. Thanks, Mom. Ay. Taste the salad. Okay, Mom. Halika. Okay, Gerald. Since officially married na tayo, we have to make it look like sa isang kwarto tayo natutulog. So, kailangan may gamit ka dito because the immigration officers minsan surprise silang nagve-visit. So, kailangan magmukhang tayo natutulog. Gina, salamat ha. Mainit talaga sa akin yung mata ng tatay mo eh. Huwag ka na mag-alala doon. Totoo naman yung sinabi ko tungkol sa'yo eh. Maayos ka pinalaki ng nanay mo. May kailangan ka pa ba? May kukunin na ako sa kabila. Sige. Oh, Be. Napatawag ka. Be, sorry, alam ko late na dyan. Pero pwede parant lang. Nakakainis kasi to si nanay eh. Alam mo ba, yung perang inipon ko para sa birthday ko, pinang-parlor lang niya. Kung anong pinaggagawa. Kainis, di ba? Wala tuloy akong pera para sa birthday ko. Be, pasensya ka na. Eh, yung inutang ko kay Gina, para kay nanay muna. Kailangan niya kasi magpa-check up eh, tsaka nadagdagan yung mga maintenance niya. Pero di pa siya nakapag-open ng account. Baka pwedeng sa bank account mo muna mag-transfer, ha? Paibigay na lang sa kanya. Ano ba yan? Wala ba talaga para sa akin? Be naman, magsisimula pa lang magtrabaho. Huwag ka mag-alala. Pag sumweldo ako, padadalan kita. Promise. Miss. Wait, tomorrow? Teka, anong ginagawa ni Gina sa kwarto mo? Tabi na ba kayo natutulog? Okay, okay. Tomorrow, okay? Thank you, bye.